ng OWA. Pangalawa po ito na charter ng pamahalaan. Mga kabayan, ayan. So ipapakita ko lang sa inyo yung mga videos na kung paano pinauwi yung mga OFW, kasi paulit-ulit lang tayo dito sa ano na to eh. Mga DDS na to eh. Sinasabi nila lagi na pinabayaan ni BBM ang mga OFW. So wala pong katotohanan ng mga kababayan. So nandito tayo para depensahan, ipakita sa inyo na napauwi na po ang mga ibang OFW mga kababayan. Pinauwi na po yan. So, ipapakita ko sa inyo yung video. Baka kasi sabihin nyo ay itong vlogger na to gumagawa lang ng kwento eh. So, tayo kasi, bago tayo magsalita mga kabayan, bigyan muna natin ng katotohanan. Kumbaga, may, pruweba tayo mga kababayan. So, pinauwi na po mga kababayan pinauwi na po. So, ito, ipapakita ko sa inyo yung video panoorin ng mga kababayan Yung ano pala mga DDS na please manood kayo para hindi tayo paulit-ulit. 'Di ba? Paulit-ulit na lang kayo eh. Total po ng pasahero ay 340. Ito po ang first na charter flight. Wait lang, ang total ng pasahero ay 340. 340 po. Ayan mga DDS 340 po ang total ng pasahero. So ito mayroon pa nga niyang karagdagan. At ang kapartner natin dito ang ating flag carrier Philippine Airlines. Una po ito sa several na charter ng pamahalaan ng OWA. Pangalawa po ito na charter ng pamahalaan. Nauna po yung kahapon sa Department of Migrant Workers sa United Arab Emirates. So patuloy lang po ito. Ang laman po ng flight na ito na OFWs, mga distressed OFWs po natin, yung mga humingi ng tulong sa atin, mga nasa shelter po. Diba? Dinig din naman. Yung mga humihingi ng tulong, yung po yung mga nakauwi mga kababayan dito sa Pilipinas. So, napakalinaw po. Grabe, napakalinaw. So, sana ay makinig naman to mga na to, mga nagpapakalat ng fake news na to. Ng mga kababayan natin. Patuloy ang operations natin sa pagtawid ng ating mga kababayan mula sa Kuwait, Bahrain, kung saan sarado pa yung airspace. Ito talaga yung nilatag nating plano mula pa nung pumutok itong gulong ito. At this is the result of the groundwork done by the one country team of DFA, DMW, and OWA. At patuloy na po ito. What we're doing sa hybrid approach, pag may commercial flights available, we try to book as many tickets as we can, dahil in demand din ito, hindi naman din Pilipinas lang. But then we combine it with these charters. So for now, 340 of OFWs and their children. And then kahapon, there was around 400 po. And tuloy-tuloy pa po kami sa pag-charter ng eroplano, pagbubook ng mga flights para po sa ating mga kababayan. Kasi Ito mga kababayan mismong OFW na po yung magkukwento So please lang makinig kayo. Hindi kayo nakikinig eh. Ayan ayan. Tinamaan ng missile tuloy-tuloy yung pagpapalipad ng Iran ng mga missile baka mas lalong makapasok tsaka baka lumala, mas mabuting umuwi na lang talaga muna. Masaya, tagal lang gustong umuwi. Maganda yung pag-ano na sa amin kasi mula Kubar hanggang Riyadh, hanggang sa Pilipinas, inassist talaga kami. Kita ang VIP treatment pa kababayan. Panis. Ayan, so siguro asar talo itong mga natin sa kabilang grupo, yung sa ayaw sa administrasyon mga kababayan. Asar talo dito kasi ito tayo talaga ay may patunan tayo mga kababayan na mayroon tayong OFW o mayroong mga OFW na napauwi na dito sa Pilipinas. At eto, para hindi tayo mabitin doon, si Kuya na yung bahala magkwento. Ng hotel, pakain, yun bigay ng mga financial assistance. Sana mas anuhin pa nila kasi marami pang mga doon may marami pang nag-aantay doon ng mga flight stranded sila ngayon. Usually sa Riyadh po, alhamdulillah, wala naman. Pero sa Al-Kharj, pero the last na, alam mo naman po sa social media, na yung parang
Hindi ko fake news pa o ano. Syempre nakakatakot din kasi may pamilya ka dun eh. Sinasabi nila binomba na yung airways ng Fake news. Yung sa ginagawa nila, fake news yan, di ba? Riyadh. So naisip ko na di ba yung asawa ko sabi niya, uwi na lang kayo. Okay na ako yung mahuli dito. Kayo na yung mauna. Napakahusay na ginawa po, lalo po sa Pangulo natin. Nagpapasalamat din ba ako kay President Bongbong Marcos. At saka po sa bumubuo ng OWA at saka sa Polo po, sa repatriation. Napakarami pong mga natutulungan nila. Natulad naming mga distress. At saka sa lahat ng nasa shelter. President Bongbong Marcos, maraming salamat sa programa na pinabot mo sa amin. Malaking bagay ito para sa amin, tsaka pati sa pamilya ba namin. Sana magtuloy-tuloy, tsaka marami pang matulungan na kagaya kong OFW na mga na-stranded, may mga problema dun sa ibang bansa. Sobrang salamat po talaga. President Bongbong Marcos, maraming salamat po at nakauwi po kami at sa inyong handog na serbisyo po. Maraming salamat po. Welcome sa Pilipinas! Unang tinutupo namin kayo dahil bilin ng ating mahal na Pangulo na huwag iiwan ang mga Pilipino sa Middle East! So napaka-solid mga kababayan pag ganito yung nakikita natin kung gaano sila kasaya nung nandito na sila sa Pilipinas, nasa eroplano pa lang kitang-kita na natin sa kanilang pagmumukha yung saya at tuwa dahil nga sa nakauwi sila sa Pilipinas at merong ginawa ang ating gobyerno para mapadali yung kanilang hiling na mapauwi dito sa Pilipinas. So, hindi naman ganun kadali kasi siyempre, gaya ng sabi ko noong una, pahirapan ang pagpunta ng mga eroplano sa iba't ibang bansa dahil nga sa mga giyera, di ba? Baka mamaya, habang lumilipad, tinamaan, di ba? So, ang iniisip ng presidente natin is kaligtasan muna ng mga kababayan natin na nasa OFW, di ba? So, napaka-solid yun mga kababayan. Grabe. I would say it would be over 1,000 na napauwi na natin. And patuloy lang itong effort na ito kasi on the ground, we still have people doing the commercial flight bookings. We still have people doing the land crossings. Kasi we're looking at 5 to 6 countries here. And 8 countries pa nga, no? If you include Jordan and Lebanon. And then, ito, yung chartering. So, on many fronts, So yun lang mga kabayan, at least naipakita ko sa inyo yung buong katotohanan. Dahil hindi lang kwento, ipinakita ko pa sa inyo sa video mga kababayan, yung mga totoong nangyari doon sa mga OFW natin. So yun, doon sa mga yung sinasabi nila na wala daw ginawa yung administrasyon. So yun po yung patunay, pinatunayan lang po natin mga kabayan na meron na pauwi na po, no? At meron pang pinapauwi pa lang mga kababayan. So, di ba?